Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, another pinasastig unang bara Southern Tagalog review quarters. Nauna natin yung Rex Kaizen at Ruby Yumage, at katatapos lang actually. No, ongoing nga yung editing ko sa sa app or sa basta kung saan ako nag-edit, ongoing siya. Ngayon, habang nag-aantay, salang muna ako sa another battle, which is MJ vs Rick Genaro. Actually, nalito ako kung sino yung unahin ko, kung yung laban ba ni Ronan or ni Nicolas. Pero ito, isang solidong match up to. On paper, masasabi mong parehas silang agresibo, halos parehas sila ng estilo, kung paano sila magsulat, halos parehas din. Ano na lang magkakatalo na lang sa delivery. Magkakatalo na lang sa ano yung mga anggulo na naisip nila para sa isa't isa. At kung paano nila ihahatid yon, kung paano nila i-deliver yon, kung paano nila i-set up yung pinaka solidong mga linya nila. So yun na lang Pero on paper, kilala natin yung dalawang MC na to. Kilala natin kung paano bumatel, kilala natin kung paano magsulat, at masasabi ko na almost the same sila ng estilo. Aggression, naka 4-bar set, 'di ba? So, yun, isang magandang match up, kaya naisip kong ito na lang muna ang re-reviewin ko sa quarters ng pinasastig unang bara Southern Tagalog. So, yun. MJ versus Rick Genaro. Game. Nanalo si Ricky Naro. Game. Pinili niyo mauna si MJ. Unang banat para kay MJ. Pinasastig. Unang bara. Pakinggan natin. Go! Game! Ngayong quarters, mukhang dito na rin magkakasubukan. Dahil ulit. Ngayong quarters, mukhang dito na rin magkakasubukan. Dahil matagal na itang minamatarik, pes sa wakas ngayon tayo maghuhulugan. Di nyo nakukutuban? Palakasan na ng kapit. Pumili kayo ng inyong pupustahan. Kasi pangakong ilalaglag ko to sa bracket. Para ulo niya ay aking tutungtungan paakyat ng semis. Total wala ka na rin kwenta. Yung mga linya mo hindi na makahiwat makasugat. Paano yung gamit mong ballpen, paubos na tinta. Kaya nga mahina na yung sulat, wala na sayong nakakagulat. Kahit ibalik mo pa yung dating Rick Genaro, hindi na yun mapipilit madukha. Mananatili ka nang nasa bottom tier at may tattoo na 2001 sa mukha. Oh, may 2001 sa mukha Oh, may 2001 to sa mukha. Ano, para masabi lang na gangster cap? May tattoo siyang numero sa noo pero wala siyang bilang sa battle rap. Kasi bakit? Kinaangas mo pa Okay. yan? Para sa amin pa iarap? O baka piniplex mo lang talaga kung anong taon ka pinanganak? Pwes ako tatapos sa yung trip. Pagputok ng baril, mawawala na tong ganid. Tapos yung dugo niyang dadana, gagawin ko pa yung ink upang sa kanya ko magamit. Pagkatatatuan pa kita sa pacer, at para lang din classic. Kasi kung sa kanang noo mo, meron kang birth year, sa kaliwa naman death anib. Okay. Kaya yung tattoo mo naglagay sa'yo sa panganib.
Pero mas pinili mo yan kaysa sa ikabubuti mo. Pesaluin mo yung bala na sa akin galing, kaso hindi na muna sa 45 kundi sa usi ko. At lalong hindi ko to papatawarin. Kahit pa nga nagsusorry to. Kasi alam mo namang mamamatay ka kapag gumarap sa akin. Bakit hindi yun yung tinatak mo sa kukote mo? Woo! Tapos nagagunburst pa yan. Pues papakitaan kita ng mga grabing hit. At total shooter din naman ako sa malayuan. Pwede mo rin akong tawagin Dick. Kaso yung chance mong mabuhay napakababa. Lalo na pag kinalabit ko na aking trig. Makikita nyo siyang leeg yung tama na parang si Charlie Kirk. Kaso yung chance, okay. parang si Charlie Kirk. Kaya kung usapang punches tsaka gun bars, hindi ka pa qualified. Parang tinapat nyo si Rocky Balboa at Rambo dun sa bida na forced to fight. Para ka nag-suicide. Yung bilang ng tama mo mga 4 to 5. Kaya kukulangin yung 29 ng Batanggenyo dito sa dala ko na 45. At bago ko tapusin yung lines ko, Pard, gusto lang itang testingin. Magsubukan tayo sa bat. At saktong may round 2 tsaka round 3 pa ako, RH. Mag-ubusan tayo ng shot. Okay. Yung gun bars na 45, 4 to 5, 45. Marami nang gumamit ng ganun. Tapos yung RH, mag-ubusan ng shot, may round 2 and 3. Yung ender ni MJ, marami na ring gumamit ng ganung mga wordplay. Yun, gaya nga nasabi ko sa inyo, yung aggression at performance talaga ni MJ at ni Rick Hinaro, yun yung maglalaban dito eh. So, yun. Wala muna akong iahang ko muna itong round ni MJ kasi medyo nahihirapan akong bigyan ng hatol to nang walang katapat eh. 'Di ba? Kasi medyo para sa akin shoutout kay MJ. Sa tingin ko lang hindi niya nakuha yung pinaka momentum or peak ng performance niya sa unang ikot. Okay? Rick Hinaro, pakinggan natin to. Yo! Yung third nga nalulong sa whites. Di ako nauga. Nakipagpaluan pa dun sa yawa. Hindi ako nabata. So it means hindi rin ito yung MJ na magbibigay sa akin ng tama. Motos G! Wala nang intro pa. Di ka magaling, di ka malakas, mukha kang audience na humihingi ng fan sign. At di ka namin kinikilalang top dog dito, MJ. Kilala ka lang kapatid ni One Lie. Magyayabang mo sa akin. Champion ka? Yan na, ito na yung itinalaga. Pues papaalala ko lang, champion din ako. 3 beses ko pa ginawa. Yung sa lame kid. Malambot pa yung titulo at buto mong pinangahawakan. Kasi di naman to magcha-champion kung di si Shanty yung kalaban. Wag mo akong aangasan. Wag mo akong yayabangan. Di ako nababahala sa skills mo, MJ. Sanay din akong makipagnormalan. Kaya I know this is my payday. Hugutit rat-ratin ng AK, barilin sa binte at yun ang gameplay. Hanggang makita nyo kung paano ba mag-hugot si MJ. Sabay hugot pa ng pistol. Makipag-pisto harap-harapan. I'll shoot you on that both side. Mistulang jading nagkaliwat kanan. Di pa doon nagtatapos lahat. Teka, hold tight. I'll dominate in this ring na parang old Mike. At talagang uulan ng gun bars at magtatapos yung career nitong si MJ dun sa 4-5. Sadyang pinuro. Nagkaroon sila ng parehas na linya. Yung yung 4-5, 45, yung gun bars. Salpukan ng gun bars Yung binte. Satisfying aking hard plans. At ngayon ko masasabing ito na mismo ang yung last dance. Plow! 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 Tahimik ka ng mamayapa. Iniwanang walang buhay yun ng straight play. Sadyang mananahimik ang lahat ngayong iniwanan kong lawit dila tong si MJ. Time. Okay. Tama tayo ng insights. Tama tayo ng prediction. 'Di ba? Sabi ko kanina, almost identical yung dalawang to. Kaya
naisip kong sila muna yung reviewin eh. Kasi for sure makakarinig tayo dito ng umatikabong battle talaga. At ayun nga yung nangyari. Kung i-deep dive natin yung dalawang to, halos magkaparehas. Dami ng punchline, dami ng mga wordplay. Ano na lang talaga to? Preference na lang kung sino yung para sa inyong umangat sa unang ikot. 'Di ba? So, round 1 ni MJ, maraming mga more on simile, mga parang simile metaphor yung naging ano dito, approach or more on ganon yung content ni MJ. Pero hindi naman pantay-pantay pa rin naman. May mga 4-bar set, pero mas napapansin or mas litaw yung mga simile metaphor niya dito. Tapos may mga wordplay, gun bars, which is natapatan ni Rick Hinaro yon na may mga gun bars din. Ang ganda nung salpukan ng gun bars sa unang ikot. So para sa akin na-predict ni MJ si RH doon. Tapos actually marami pang keys to mention para makita mo yung almost similarities ng dalawang MC. Sabi ko kanina, mahirap bigyan ng hatol yung round 1 ni MJ kasi walang katapat. Pero nung narinig ko yung kay Rick Hinaro, parang mas naging mahirap pumili kasi sa pinakita ni Rick Hinaro, almost the same talaga. Aggression, parehas sila ng aggression. Parehas sila ng content, almost. Diba? May gun bars, naka 4-bar set. So, ano na lang sa preferences mo na lang talaga. And sa tingin ko, I'll go with the Rick Hinaro. High score, sobrang liit na score na gap, 9 versus 8.8. Parang ganun lang siya. Gaibla lang. Pero whole numbers 9 versus to 8 in favor of Rick Hinaro. So bakit? Unang-una, mas madiin niyang na-perform yung mga linya niya para kay MJ. Si MJ naman, andun din yung aggression, andun din yung delivery, pero medyo nakukulangan ako kung paano niya i-deliver yun para kay Rick Hinaro. Unlike kay Rick Hinaro, sa bawat spit niya, tumatama, bumabakat. 'Di ba? MJ, pag spit, tumatama, pero hindi masyadong tumatama. Tumatama pero hindi masyadong bumabakat. So, that's the only difference ng dalawang MC. 'Di ba? So, solido parehas. Performance, aggression, almost the same, but mas impactful lang mag-deliver si Rick Hinaro, kaya I'll go with Rick Hinaro. Mas malinis, mas madiin, mas litaw yung punchline or haymakers. MJ shoutout, simile, metaphors nandoon, punchlines nandoon, but I'll go with Rick Hinaro sa unang ikot. 9-8, round 2. Solid. Joke lang pala. Kago. Yo! Pinagmayabang pa siya ng champion siya 3 beses. Kala mo kung sino tong Oblax. Tol, 2 beses na ako nag-champion. Tanungin mo pa si Choi Pax. Yo! May isang battle to na nag-viral. Pero hindi dahil sa mahusay siya. Pinutukan siya ng peking baril ni Kwisan at muntikang mag-relapse yung buhay niya. Tapos ngayon, pag-gansa-gansa ka na, boy. Yung stana. Hoy, tanga, kakaumay ka. Pinutukan ka nga lang ng peking baril, kabado ka na. Paano pa kaya kung tunay pa? Pero magpasalamat ka pa rin kay Kwisan. Kahit papano natulungan ka mag-bloom. Kailangan ka lang palang putukan para may isang battle ka na mag-boom. Kasi kung karaneta sa battle rap, sobrang kalat. Hindi na umusad, wala man lang nag-broom. Pa-merit to the game ka pa, yung sulat mo nga, hindi nag-room. Tapos sumiksik pa talaga sa sunugan sa kumu. Di naman nagpakita ng nice fight. Gusto pa magpasikat kay Poison, ayun, pinaulanan siya ng highlights. Dinagtad pa ng punchline. Binakbakan lang niyang walk guy. Yung RH, Nagmukha siyang panda kay Moko Jin kasi nilagyan lang siya ng black eye. Woo! Pero champion din niya na sunugan, di ba? Pinex niya pa nga
Champion niya nasunugan sa Asbagan. Kaso nga lang yung laban is scripted, naka ng hanip. Paano yung kalaban niya sa finals, pangalan Boy Sanib, halatang awit. Para magkatitulo lang sa battle rap, okay na sa kanya kahit pangalan magkabahid. Pwes panoorin mo kung mag-champion sa Pinas Astig na walang pandadaya na gamit. Kaya tong RH, wala yung hassle, yan ang inyong tatandaan. Dahil ngayong nangunangu ako sa battle, paano pa ako niyan tatalaban? Nakakabitin lang yan. Di aabot sa lalamunan, hindi pa to pangpasagan. Kasi alam nyo namang lahat kulang yung isang RH, kailangan nyo tong dagdagan. Pwede na yung Alfonso. Para mas maangas, wag na si Manoy. Bakit? Anong silbi pa ng RH kung mas malakas tama ni Makoy? At kung ako makakapalitan mo ng shot, dapat pagsisiyan na boy. Pagkat ako'y tipsy na rin sa bar at lip cram naman magmaoy. Oo, maoy. Kaya sa battle, may madadamage. Makikita nyo siyang basag-basag after at di na matatakpan ng bandage. Kaya sisihin mo na si Kuya Paulo kung ba't pinaranas sa'yo savage. Kasi alam nyo namang maoy ako sa ganto, binigyan niya pa rin ako ng RH. Okay, more on RH talaga yung laro ni MJ dito. Inahanapan ko sa MJ ng creativity. Pero sa tingin ko doon siya nabubutasan. 'Di ba? Shoutout kay MJ. Don't get me wrong si Rick Hinaro meron din namang mga gasgas na linya about dun sa MJ, Michael Jackson, 'di ba? Maraming ganong angulo na may marami ng ganong angulo sorry. Marami nang ganamit na ganong linya kay MJ sa mga past battles niya, pero mas madiin kasi kung paano i-deliver ni Rick Kaya sa round 1. Tsaka maganda rin yung adlib niya doon, panimula niya na hindi ka kilala dito sa liga, kilala ka lang bilang kapatid ni One Lie, 'di ba? Isang punto talaga 'yon. Tapos sa round 2, yun yung round 2 ni MJ na pakinggan natin. Pakinggan din muna siguro natin itong round 2 ni Rick Hinaro. Sa tingin ko sana mas madali nating ma-distinguish kung sino yung lumalamang, kasi 1 and 2 ni MJ para sa akin almost the same So kailangan ng katapat para makita natin kung sino yung lumalamang. Round 2, game. Proud na proud! Kala mo ang lakas nitong talangkat pabaya. Pinuna mo pa yung Boy Sanib, yun nga, may iba-ibang katauhan, di umubra, ikaw na normal pa kaya. Okay. Lumabas pagka-bitter niya kay Aubrey! Nang dahil lang sa battle, mga sikreto ni Lahad. Kung tingin mo, naging malakas ka dun, MJ, tingin ko sa'yo doon walang bayag. Porque naunahan kang umangat nung tao, sa panghi-hate ka na babad. Ironic na tinawag mo siyang Magdalena, but until now, ikaw tumababa ang lipad. Pwes ngayon natin subukan yung pagkalalaki mo. Mababaliw to sa kada tama akin niyang tinitiyak. Ulo niya mabibitak. At huwag kang mag-alala, Aubrey, dahil si Boyet naman ang masisibak. Kaya pagtatambulin niyang utak ng mabahala, lubha kang makulata. Sadyang sa bunbunan pinuruhan tong si Boyet ngayong ganap na sa ulo magkatama. Oo, sa ulo siya may tama. Iba yung giggle. Iba yung giggle ni Rick Hinaro. Kaya doon siya lumalamang sa performance. Paano ko nasabi? Dahil may linya tong. Kahit may goal ka sa pangalan, maaabo. Sa sulatan kong pang Kendrick Lamar. Wow! Akala ko ba naman ang tindi at tila malalim yung pasabog. Pero kung hihimayin nyo yung top, sablay kasi si Kendrick di naman nagtatagalog. Sobrang na punchline, out of context, tas magkiklaim na Kendrick. Aba sobrang LTJ. Sige sa'yo na yung sulatang mala Kendrick, basta yung sa'kin DNA. Kasi MJ, na ang tangis skillset, mamersonal at gumawa ng mga peke lang na kwento. Daig pa chipipay na marites sa kakaputak ng storyang kabaduyan lang ang konsepto. Oo, pwede mo akong husgahan at mag-imbento ng mga kwento sa tao. Pero para sa akin, mas kabaduyan na bigyan ka pa ng break sa mga paandar mong wala naman sa metro. Sa mga paandar mong wala naman sa metro, oo, yan ka lang MJ.
Kaya huwag ka nang humiling na lahat ay kayang abutin. Ngayong may rules yung battle rap, sa tingin mo, ngayong may rules yung battle rap, alam kong wala ka nang kaya pang gawin. Di ba magaling ka mambola? Pwes di yan uubra kahit tumawag pa ng tulong o daanin pa sa ugong. Dahil kung nabobola mo yung mahina, pwes di mo mabibilog yung ulo ng marunong. At bilang pakonsuelo, dito sa duelo, na pride at ego kada laban, base sa bolang kristal ay kamatayan at pagkasawi ang iyong kapalaran. Time. Nasabi ko na kanina kaya pinanood ko na lang talaga si Ricky Hinaro. Mas impactful talaga siya mag-deliver and doon talaga lumalamang, no? Tsaka ang linis niya mag-perform. Malinis din naman yung performance ni MJ, pero kung titignan nyo talaga ng mabuti, kung i-absorb nyo mabuti, overall na lang guys kasi nga, eto ulitin ko na naman, almost the same sila ng estilo, almost the same na content, almost the same kung paano magsulat. 'Di ba? Performance na lang talaga magkakatalo. And yun. Ricky Hinaro pa rin sa first and second round. Bakit? Malinis naman yung performance ni MJ. Bakit? Maganda naman yung performance ni MJ. Bakit? Andun din naman yung mga punchlines at heavy bars ni MJ. So the answer to those questions ay simple lang. Mas madiin mag-deliver ang isang Ricky Hinaro. Shoutout kay MJ, pero sa tingin ko enough yung performance ni MJ, enough yung performance ni Ricky Hinaro para matabunan yung nagawa niyang round. Nagets nyo? Sana nagets nyo. Simpleng simpleng judgment lang kasi more on sila hindi naman naging style clash more on technicalities at mga references yung ginamit nila at lumitaw dito sa battle na to. Kaya ayun, Ricky Hinaro sa preference ko first and second round 9-8, 9-8. So that's 18 to 16, up by 2 points si Ricky Hinaro. Isa lang naman sa isang kategory lang naman lumamang si Ricky Hinaro para sa akin, impact ng delivery. Yun lang. Round 3. Grabe ang angas. Kala mo kung sinong bully. Nox, pinagtatanggol Siguro crush mo si Aubrey. Yo! Ngayong huling ikot na ng battle, dito ko napapatumbahin to ng one hand. At mukhang hindi naman nagpapas si RH, papasaluhin ko to ng last shot. Round 3 game. Simulan na natin yung brutalan. Mabibingi ito sa gunshot. Pagkat ako'y mag-aalapoli ngayon kasi I'm the best shooter of hot shot. Ooh, nice. Sa business din namin yung Poly, greatest shooter ng hot shot. Okay. brutalan. Mabibingi ito Nice, sa gunshot. Pagkat ako'y mag-aalapoli ngayon kasi I'm the best shooter of hot shot. Saktong business din namin yung bilyaran. Kaya malabong mabad shot. At sa sobrang linaw ko rin pumitik sa battle, parang tong mad shot. Paulit-ulit na ba yung rhyming ko? Pes wala akong pake kahit maumay kayo. Sa dami ko pa naman pinakawalang shot, ewan ko na lang kung mabuhay pa to. Kaya what's up, though, fellas? Tulungan nyo na si Ricky Hinaro, yung nagpipiling na main act. O kaya magsumbong ka na sa kagrupo mong konyo, yung nagnanakaw ng linya kay Tayrak. At lalong pwede rin kay Jabo. Kung gusto niyang sumunod at mag-payback, pakisabi na rin parang wala siyang lahi na hapon kasi mukha siyang mongoloid na K-pop. Yung toss, di ko na idadamay. Wala naman yung A-game. Papaalala ko lang sa kanya na tinalo siya sa motos ni AK. Hanggang yung prince nyo mabulabog. Kasi yung mga kagrupo niya unti-unti nang pinipilas. At ako ang magiging dahilan kung bakit kailangan niyang bumalik ng Pilipinas. What's up, Canadian boy? Dinamay ko na yung buong grupo niya. Pinakita ko kung gaano ko kalang. At ako din puputol sa history nila na pinipilit buuin ng mga banot mangmang. Kasi si Prince, may titulo na. Si Tus at Jabo na sa finals pa, hindi mo pa rin baramdam? Na samantalang ikaw na una nang mag-champion sa kanila, pero ngayon hanggang quarters ka na lang. Kaya to,
hanggang quarters ka na lang. Kaya malas mo, tinapat ka kagad sa demonyong katulad ko. Kaya yung paa mo magpapantay na, boss. Kasi pagdating sa kaya tong champion na pagkakagad Ulit. sa demonyong katulad ko. Kaya yung paa mo quarters ka Ano na yun? lang. Sadya. Kaya to, hanggang quarters ka na lang. Hanggang quarters ka na lang. Kaya to, hanggang quarters ka na lang. Kaya malas mo, tinapat ka kagad sa demonyong katulad ko. Kaya yung paa mo magpapantay na, boss. Kasi pagdating sa kaya tong champion na sunugan, sa akin yung pulbo. Sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin, kalaban ng Diyos. Gago. Dahil laro ko to tanga. Gagi. Yung idea, Saint Ice, no? Yung sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin yung Diyos. Diba? Akala ko, hindi, ano naman, na, tawag dito, given naman eh. Given naman na kasama yun sa setup ni MJ. Kasi, tangina, hindi naman ganyan si Casper. Hindi naman magsasalitain ng ganyan eh. 'Di ba? So, given, matik na, kapag matik talaga na pag nagsalita yun, kasama yun sa setup. Pero, ang tanong lang, paano niya gagawan ng ng punchline yun? Which is, yun, nasabi niya na ang idea katulad ng kay Saint Ice. 'Di ba? Sa akin yung pulbo. Kaya yung paa mo magpapantay na, boss. Kasi pagdating sa kaya tong champion na sunugan, sa akin yung pulbo. Sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin, kalaban ng Diyos. Dahil ako Gago. tanga. Bawal dito yung puro putak. Hindi ka makakasabay bobo sa mga linya kong pansalaksak. Harap-harapang bababuyin, harap-harapang sasalpak. Hindi ito tatawaging MJ kundi marunong dumakta. Gago, natawa rin si Casper sa ginawa niya eh. Ang epic lang no, ang epic lang kasi ando na tayo sa creative, 'di ba? Pinasabat niya si Casper. Ando na tayo, 'di ba? Creative. Ang kaso lang hindi na-deliver ni MJ ng mas solido sa gaya ng inaasahan natin. Doon nagkukulang si MJ. 'Di ba? Andun na eh. May pagsabat na creative na nawindang na yung lahat, 'di ba? Kasi hindi akalain na ito sa setup. Tapos after nun, tumingin din naman si MJ sa kabila, tapos tuloy siyang nag-perform. So, ang tagal din dumating ng pinaka-punchline. So, masasabi natin creative at effective. Pero ang nangyari, hindi lang na-deliver ni MJ yung pinaka-punchline ng maayos. Siguro sobrang na-excite si MJ dun eh. 'Di ba? Pero yun, sayang ang creative lang nun. Kahit nga ako nagulat ako bakit may pagsabat dun si Casper eh. Sayang. Pero andun na tayo sa creative na part ni MJ. Hindi lang talaga naging effective yung pag-deliver. Sayang. Tapos overall, yun, malinis na pa rin, aggressive pa rin. Hindi lang talaga tumutuloy yung performance level ni MJ sa pinakatuktok eh. Yun, doon nagkukulang. Rick, pakinggan natin. Nakakatawa! Akala mo, ang lakas! Yung paa mo, magpapantay na! Magtatawag ka na lang ng tulong! Dun pa sa taong patay na! Ha! Verse! Tingnan mo ah! Tingnan nyo oh! Pataba ka na ng pataba! Ganda nun ha. Ganda nung rebat no. Hingi ka na ng tulong dun pa sa taong patay na. Wala na. Burado. Ay na! Tingnan mo ah! Tingnan nyo oh! Pataba ka na ng pataba! Yang batok mo, paitim ng paitim, daig panuno. Paano ba naman?
Yung tikim niya sa nilulutong order ng customer, 3 kutsara kung sumubo. Di ka nahihiya? Yung 800 grams na fries nyo, sobrang pricey naman. Tapos pag isi-serve na, nagtataka yung customer kasi 400 na lang. Gets ko? Di ka nababahala dyan sa weight mo kahit dami na ng stretch mark na ugat. Di ako Gets ko? Di ka nababahala dyan sa weight mo kahit dami na ng stretch mark na ugat. Alam kong masaya ka dyan kasi dyan mo lang nararanasang masabihang mabigat. Proud ka sa Okay. ganyang tindigan? Aba, ayos tol. Tinawag ka lang na well-rounded kasi kahubog mo si Cannonball. Cannonball, Huwag kang okay. feeling ha. Sa Benten. Di ka malakas. Wala ka sa prime, di ka si Optimus. At ikaw lang yung kilala kong champion na pinabattle ni Sight sa Novelus. At alam mo kung bakit ako naiinis sa'yo? Kasi palagi niyang sinisigaw na para siya sa battle rap. But until now, wala namang nagbago. Hindi kasi natural yung pagmamahal mo sa battle. Uhaw ka lang sa validation ng mga tao. Kasi punto. kung di naman niya kuya si Wanlay, hindi yan kakagatin at yun ang totoo. Oo nga't kuya mo si Wanlay, pero wala siyang pakialam sa'yo. Kasi kung proud sa'yo si Wanlay, di sana nasa likod mo siya sa iyong kada sampa. Dapat kang mangamba. Kaso lang na hindi ka nga maikulab kahit sa isa man lang na kanta. Wala siyang pakialam sa nararating mo, MJ. Tanggapin mo lahat yan, isang ang simpa rin no cap. Dahil kung talagang mahal ka ni Wanlay, bakit di niya nagawang maibattle One ka sa Love. flip top? Oh. Kasi yan ka lang. Mahinang Pinupunto. nila lang na walang skills. Kanyang craft, di pa napapag-usayan, kaya napapag-iwanan. Buti pa yung kuya mong sinungaling, mas marami nang napapatunayan. Kasi di ka tatagos, di ka papantay sa mga bara at durako. Kaya tsak mahihimlay sa kada tama ng barako. Tulad ng pagkatalo ni James sa'yo, yan ay basakot kalkulado na matatalo mo lang din ako kapag tropa mo ulit yung maghuhurado. Wak! Toy, mag-ingay para sa laban nyo. Ito ang inang Rick Hinaro to. Ang laki ng improvement. Yun lang ang masasabi ko. Di ba ginawang reference ni MJ yung laban niya kay Poison sa sunugan? Napanood ko yun. Grabe yung pinaulanan ni Poison si RH doon ng mga wordplay sa RH. Puta, grabe yun. Doon ako nakarinig ng ng iba't ibang wordplay against sa RH about sa RH Kaya props kay Poison, tapos narinig ko ulit kay MJ, 'di ba? Pero ayun, speaking of Rick Hinaro, sa laban kasi nila ni Poison, hindi pa ganito kalakas si Rick Hinaro Parang parang rookie ata si Rick Hinaro noon, pero alam ko bumabattle na siya sa ibang liga. Pero yung laban niya against Poison 13, sobrang laki ng gap. At yung Rick Hinaro na lumaban kay Poison versus sa Rick Hinaro na napanood natin sa first round ng tournament at dito, ang layo ng gap. Ang laki ng improvement ni Rick Hinaro. Shoutout sa'yo, tol. Ang ganda ng pinakita mo sa elims ng pinasasdig unang bara. Tapos dito kay MJ, gaya nga nasabi ko sa inyo, almost identical yung estilo nila, pero mas mabigat mag-deliver ang isang Rick Hinaro. Props kay MJ. Malinis naman niya na itawid yung first, second, third niya. Pero nagkukulang sa bigat, sa impact ng linya. Unlike si Rick Hinaro, kompleto magsiset up, pupunto, 'di ba? Mabigat yung punto, yung angulo. So, andoon So, sa content talaga, lamang na lamang si Rick Hinaro plus isang solidong delivery pa all 3 rounds. Okay, yun lang, ganun lang kasimple. Sa tingin ko hindi talaga nakukuha na MJ yung momentum niya May konting kulang talaga sa performance niya. Kaya hindi bumabakat para kay Rick. Okay? So yun, all 3 rounds Rick Hinaro, boto ko dito. Score 27-24. Sagad-sad. Bakit MJ, kulang yan sa board. Sa gitna siya ng Toyo League. Mag-ingay, 3. Ang boto ng Urado, mag-a-advance sa ating semifinals. Mag-ingay, 3-0. Mag-ingay para kay Rick Hinaro. Shoutouts kay MJ. Ayun, shoutout sa lahat. Yo, MJ, bawat sunod. Shoutout sa mga trabaho kay Chef Jom, kay Chef Densyo, kay Ma'am Maisel, kay Sir Ian, kay Warren, kay Kuya Ronald.
Yun. Ricky Naro all 3 rounds. Sayang lang wala tayong mapapakinggan na judgment, pero sana tinapos niyo itong battle na to, at sa tingin ko naman na nasabi ko yung mga gusto kong sabihin, yung opinion ko para sa battle na to. At I think satisfied naman ako sa kung ano yung mga na-explain ko sa battle na to. And yun, kita-kits tayo. May dalawa pa tayong re-reviewin sa Pinasastig Unang Bara, Ronan Kulas, JBP Jester. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.